For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Mahimo man ko diri sa kalibutan, pwede nila balihon ang hustisya. Pwede nila himuon ang sayop nga mahimong insakto. Pwede po himuon insakto ang sayop. Pero sa Diyos, lahi. Pag sayop, sayop kita. Insakto, insakto kita. So pandayon ta, tudluan ta, badluhon sa wayon mo totoo, aron pag mutuo, mausab ang kinabuhi gikan sa sayop mahimong insakto. Now, sa kinabuhi maigsoon makadugay ang kalibutan, makagrabe na siya. Imong pamalandon sa Bible, manang maabot ang panahon ang atong gugma sa pag-alagad sa Dios magkawala. Nga naman, magkadautan magsamot. So sa dihang ma-influence ta sa kasalanan kundi ta magbantay, ang wisdom of this world mo penetrate sa atoa o sa dihang ma-influence ta, ma-practice na to na sa kinabuhi. O sa panahon nga ma-influence ta, ma-practice sa atong kinabuhi, maigsoon atubangan sa Dios ingon ang Bible. To those who are practicing the wisdom of this world, yun ang is foolishness. Kabuang na atubangan sa Dios. Manang pahinumduman ta, samtang wala pa ta ma-influence. Mabantayan na nato. Ay, dili ko ani. Kaya nga naman, ingon na ginawa ni, this is foolishness. So, bantayan na to pa kayo, no? The wisdom of this world. Three things that we need to understand or to learn this afternoon. The first thing, ganong giingon sa Bible diri nga foolishness, tungod kay, ingon sa verse 18, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. The first thing atong hinumduman, the wisdom of this world having deceitfulness. Ni ani, ang pagkamalimbungon. Unya, sa diha nga makakaton kaani maigsoon ang atong kasing-kasing dayon mo detect pagkatapos ingon ra bagid ang Bible, the heart is the most deceitful of all things. Walay lain nga makakita anak, walay lain nga makamali, walay lain nga nakatanaw anak, kundi ang Dios. May mga panahon makadetermintan sa sayop ni, pero usahay mo patuota sa ato kasing-kasing. Kanang daghang mga bata karon nga walay ginikanan nga tarong. Nganong walay mga bata karon nga naglatagaw, ang uban wala diha sa eksaktong proseso sa pag-atiman sa ginikanan tungod kay naa sila sa sayop nga desisyon. Ano? Pagtan-aw niya, uy, na-crush ko kay gwapo gid ka ini. Nya nahimol gaburusan lang. Pagkaburusan, ipasagdan. Waits. Decision man na. Dili man tama kayo ng abnormal ng babae, kinaman ay botok po. Ano sila sing boros na, something gihimo nila. Ay, kung ina nga, tingsulod lang na niya kibali, nga wala kay paning permission. That is choice. Yan no? Pero yun ang polo sa Ginoo, pagbantay. Ayaw pagtugot, no? Yun ang polo sa, let no man deceive himself. So, nagmatter na diya ang decision nato. Nagmatter na diya ang atong option, choice. Kung may gusto nimo, maayo ang resulta o dili maayo. Ayaw kalimutan ha. Kay ang wisdom of this world is deceitful. There is deceitfulness within. Mana kung mailad na ta, permiro ra ba ang sala, maayo na sa ganahan gyud ka permiro kay nindot man. Pero in the long run, ngadto sa tumoy ni ana, delikado gyud. Wala magmahay gyud ang uban. Atong utok na kan nabot, naubos na sa lapalapa. Unya ang imong kasing-kasing na nasa utok, ada sa ulo, delikado na. Ingon pa sa akong mga amigo, taytok ang tawag ana, taytok. Ang tai daw na utok. Ang utok na nagkaya. Delikado na, abnormal na ginasana. Deceitfulness. Ingon sa Proverbs chapter 3 verse 7, be not wise in thine own eyes. Nahinumdum ni ha, sa to Kamong mga nag-eskwela, ayaw mo kalimot ang ato diha nga maka-learn ta for secular. Ang purpose na to para socialization, makabaluta, at pagkatapos dili ta alof ba? Yung kalibutan makagambol ta kung unsa na ang kalibutan karon.
If we talk about reading, we are able to read. If we talk about comprehension, we have this capability to comprehend. Wala nagkatunta. Nya, sa ato pag-eskwela, labi na sa colleges, lahi-lahi naman tag field. Di na parihatanan. Tigid. Kunya ayaw mo kalimot na ang pag-asenso sa kinabuhi, dili na tungod kay diploma. Dili tungod kay nakagraduate ka ani nga kurso. No. Kaya kung ang diploma, ang degree mo ay basihan nga ron asenso, na pertinaghanan na human college. Loy ang penta. Ayaw mo kalimot kay bisag maabot pa ta sa unsa pa nga mga degrees ang atong naabot. Ang Dios gihapon ang mga tag sa atuas kadaugan. Naagid sa Ginoo tanan. Kini reminder ni sa ato karon. Basin maabot ng panahon, daghan na kay nakabot nga achievements, daghan na kay naabtan ng mga lugar, daghan na kay nakatunan sa atin. Pero ay kalimot na igsoon. Ang tanan matubang gyapon ta sa Dios. Nayon na po lang sa Ginoo diri. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord. Fear the Lord. And depart from evil. Ang atong pag-eskwela, dili na sayop na nakahumanta sa atong kurso. Yung abot na taas na level sa education, nice man siya. Pero nindot kayo diya nga kuyog gihapon na to ang Diyos. Ang humility, nagyapon ng kasing-kasing nga mahadlokon sa Diyos. Dili kong murang tagkinsa. O na ang kinabuhi sa kalibutan. Ikaw, sa minuman mo? Ako graduate to school. Dili na mo. Dapat ang pakitungo nato sa tao bisan pag naabot ang sa tala degree, patas gyapon. Patas gyapon. Kung gusto kang respetuhan ka sa isig kaingon, itanong ang imong respeto. Aron mo ani ka unya. Dili ko magparespeto ka, nga ikaw ka respeto. Sa Bible, hindi na mawala ang concept sa Bible na siya, what you sow, you reap. Kung sa imong ipugas, mo po imong anihon. So, tampalasan ka, ay pag-expect dyan, respetuhon ka, tampalasan din ka. Sa kalibutan, dahil dili siya mo respeto, gusto niya respetuhan siya. Ako dili ko, ako tungo ng blagot ko ginana. Salamat, pagka-save na ko, naka-realize ko, ay anak tayo no, ada yung foolishness. Kung imong sabton, ang foolishness daw sa bata, the heart of the child daw is, ang foolishness na anak siya, kunya ang drive daw na pagawas is the rod of correction. Kung ang pantunon siya, ang pagkadako niya, hindi siya mabiya gikan sa insakto. Muna ang sa Bible. Proverbs chapter 22, verse 6, ingon ang Bible. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pero na yung mga panahon, no? Ang extreme nga discipline na agad ang latos. Agad kang rod of correction, appeal gina sa discipline. Pero sige ingon sa kalimutan karon, di na pwede man latos sa itong mga anak. Ano naman, pwede ka pala kaso. Di-interview itong isa ka papa. Sa sa itong regal talk, sa itong nakalimot to sa mga amahan to siya, mga DG sila. Yan siya nga. Kung may imong ikasulti, may tungod aning nga walaon. Ngayon imong anak, dili na ka makadisiplina. Pare, unlike sa atong panahon itong una, singkahan ta sa itong mama, singkahan ta sa itong papa, latusunta kung dili pa gito magtarong. Sa ato karon di na pwede daw, kaya naibalaod, nung muna, insya nga, ako, mulatos gyapon ko sa kong anak hindi kinahanglan. Ana siya ba? Mulatos gyapon ko, takot sa bidyat. Mulatos gihapon ko, bisan o, basta gikinahanglan. Siyempre, dili, wala tanang para mulatuson, binimong bata. Pag nasayo kong bata, dili, kinahanglan mulatuson. Pag nakadasayo, mapatay na madugay, kay kadaadwa, kapilan na masayo. Pero na, sa atong pag-try nila, sutihan, badlungon, saway, matutol, wala na panahon, latuson kung di na yun. Pakaya. Latuson ako na. Kung gikinahanglan. Unya, pag may ang bata, nasa balaod, kibalay, magpadakop ko. Yan siya. Pero ingnan ako akong bata. Sige, pag mapreso ko, wala na yung pagkaon ninyo. Sa bagay ako, pag napreso ko, pakanon, manggig ko dito sa presuan, mapatay ko, gini ko kanon, pakanon. Pero mas maayo na lang, akong latoson siya daan karon, aron mamaayo ang kinabuhi niya unya, kaysa sakit kayo pamalandungon, no?
nga napriso akong anak kaya wala na akong mapanton sa gamay pa. Sakto. Insakto. Nadakpan na yung anak ko nangawat. Or else nang-rape na siya or whatever mga crimes na nabuo niya tungod kay wala nimo siya madisiplina. Gibalin niya itong isa ka DJ niya. Ikaw, unsa pa sa imo? Kuaw ba or gyapon? Mulatos ko kinahanglan gyapon. Ko pareha mi anak istan. Pareha mi istan. Nga naman, apapantol sa bata, iyon din ang Bible, the only thing, no, nga makapawala sa foolishness sa heart sa kasingka sa tao, iyon ang puno sino is the rod of correction. Rod, sa ato pagkasulti na latos. Iso ko, kung mo latoson ng bata, kasi mong inaulo niya, latoson din mo sama, 2x2. Wala, nagmater na siya sa iyang edad po. Si TJ Karo, atong muna, nalatusan ako po siya. Papil, gilukot. Papil, gilukot. Sunod, roller. Nadugay sangay sa bayabas. Nadugay na nag-equipadol, nadagko na sila. Nag-school lang sila sabot na midaan sa balay pa. Sige ha, Jerry, brilliant, paminaw pa kayo ha, sabot na to, yes day. Pag naging mo sila dito, binuang sa eskwelahan. Pag nalatos mo ni Pastor Johnny, twice na sa ako ha. Na kung duha ang latos ni Pastor Johnny, upat ako. Na tinudong yun ako na. Tinudong yun ako na. Kaya magbantay mo ng mga bata, mas wise na sila. Kung luwag-luwagan mo, wise kayo na sila. Sa may sabot na to, latos. Niyaan sa man, twice. Kapila ka na latos. Sige, siya mamaka. Kaya mamaka, madugang na pa yun yung latos. Siya ka-isa. Yan siya, ka-isa, tinood, Jerry, Tuesday. Saman, matirugan na sila. Hindi sila magtarong, latos o dugang. Hindi sila mamatay. Pero, maampingan nila na, uy, dili na yung mga itugihin mo na. Kung ako magmahay, nag-train nila. Si TG namatay. Pero, many times ginahan ko niya siya, di, salamat ko sa pagtudlo. Salamat sa pagdisiplina. Kaya tingali kung wala mo ng disiplina, labaw pa tingali ko ng batao, lamiyagid kumuton ana niya. Disiplina di kulang anang batao ba. Sige siya gaana dito sa ospital. Hindi siya salamat kay kung wala mo tingali itudluan ani kung una, wala na. Nagdakong tao ka ito. Liman kag namatay ito, 5'11". Hindi makayag ikaw rin sa magbantay ato ay. Arsa. Na mag-arsa, diwan na galing ito siya, pero pag arsa ay bukat yapon ay. Pero tiyagaan, yun mo, pasyente mo na siya. Puli-puli mo, si Alvin, si Boyet, kato dito. Arsa. Na siya'y lingla, no? Mahitabo. Deceitful. Munang atubangan sa Diyos is foolishness. Ingon ang Bible, be not wise in thine own eyes. Ayaw pagpakamalamon sa imong kaugalingon. Sabton nimo pag-ayo nga ning abot man ka ani nga grado, ning abot ka ani nga level unsa nga profession, ay mo kalimot makasasala ta gikaloy-an gid sa Dios. Both of us, regardless of who we are o unsa ang atong naabot nga educational attainment, regardless of that. Sa ato lang sa atong pagkatao, we are all sinners. Wala nang matter kung dato kang pobre ka, basta makasasala kita tubangan sa Dios. Nabiya na diya gikanan. Biya gikana. Kaya nga naman, ma-influence unya ka, delikado na. Ayaw mo kalimot, do not underestimate the power of influence. Kaya nga naman, ang influence, pag good ang na-influence sa imo ha, good yun ang resulta po nimo. Pero kung bad gani ang influence nimo, na TikTok po na si mo. May estudyante, kung ang imong kining amigo, mga kanang gitawag na to, barkadista ka nga kating classes nga mga behavior, ay bisang pag good ka perbero. Pag na-influence ka diha, experience you ka diha kating classes. Pero ang imong mga barkada, studios, na sila sa good nga manners, ikaw, madala gid pud ka. Mao na nahitabo.
Muna magbantay ta kung kinsa ang atong mga kaubanan tungod sa power of influence. Sa Bible, ingon Paulo sino, depart from evil. Sa Isaiah chapter 5 verse 21, ingon ang Bible, woe unto them that are wise in their own eyes. Ano? Alaot na itong mga tao nga nagpakaroon nga maalam silang kaugalingong mga mata, and prudent in their own eyes, in your own sight. Wala kita, akala mo lang yan. Pero tuba nga sa Diyos, dili good mind. Na ang profession ninyo, kini mga teachers, may kay Ginoo masteral mo, go. Go with it. But be sure na magpabilin ta si stand na to, na ang Diyos gihapon ang tanan. Napakakaiginan nga mag-doctorate, go for it. Pero ayaw kalimot, magpabilin ta stand na to, na ang Diyos gihapon ang matuman. Ang uban mo shift og line courses. Natapos na sila ani, pero gusto pa sila itong mga, sige, kung kaya pa mo, go for it. But be sure na magpabiling ta sa itong baruganan na ang Diyos ang mahimok, matuman sa kinabuhi. Dili kung kita. Kaya kung kita ang matuman, ba't pas magmaalam mo na ta sa itong kaugalingon na eh. Ayaw. There is deceitfulness in this wisdom, no? The wisdom of this world. The second thing, why it is foolishness in the sight of God, because diha sa wisdom of this world, nadiri ang disloyalty. Nang disloyalty. In 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written that He taketh the wise of their own craftiness. Natoy kahimtang aton maigsoon kaalam na unya ang nagtanaw siya nga bright ginisikuan ba na lima ka dayon ka bright pa ka bright sa kabuang pero wa siya kalusot kay himbarong mo gid ang asawa nga asawa ko niya unsa nagisot din sa imo nga ulit ako na nami anak tulo ka buok pagkabalo sa babae siya nga ay, na malikas kita. Imo kong giilan, ingon mo pa, wala na, wala ko ng problema na yun. And that is disloyalty. That is the wisdom of this world. Kung isa kadlaw, samtang nagtrabaho ko, na usa ka babae nga gipatulpo sa kuan siya kining German. American day, unyang isa kining Australian, mga tigulang naman. Tingali katong isa sa 60 anyos kapin, unya katong isa is 58, 59. Sabi mo sa gibon no? Sa dihang na may apps nga ko ng dating, dating apps, dito sila nag-meet anak. Niya ingon din ang babae nga, kung gusto ko man sa Pilipinas, ayaw na lang magkuhan, ayaw na lang mag-abang og balay, ayaw mas mayo mo invest na lang ka aron imo na mga property pag-abot diri. Di ba na? Mayo pa ka idea. Sige, suman niya dito. Na sila gipalit yung area sa Calapan City, na siya lugar sa Pagtulog to sa Kabinyo nga dagko ra ba gyud? Na beaches, na mga Kanya millions of pesos ang iyang invest para nagiya siya house and lot, na siya mga beaches, pag-abot diri, gawas nga napa siya napundar nga balay, na ikapuy-an, napagit sila income. Or ba? Di ingon ang lalo, sige mas maayo na. So, hatag siya sa mapan. Karon, wala din siya kabalo nga, adisir siya na himong namit sa babae, na siya dahil kanang kakontak po na Australian, mas una pa atong lalaking Americans. O niya, mga hapon ng style, mag-invest, mag-invest. So, daghan na kayo ang mga investments ng panghimo nila. So, narapot si anak, ang babae, sa lain ng mga lalaki kibaling, hindi yung bana, pero, siyempre, may kwarta. Dito nabaluan sa American, nga, napay naguna na siya nga Australian. Ang Australian, nagsulti siya,
na nag-invest po siya inunani po kadagko ng mga kwarta para po ana gyapon na siya mga beaches na sila ana kibalik kay gawas nga nasi kapuy-an pag-anin diri na po sila business. Og sa dihang na istorya niya ang Australian, nagsulti ang Australian nga gawas sa iya napay another 15 men na nailan po gihapon niya sa inunani nga paagi. Tanaw ra gud. Sa diha nga natulpo na siya, di siya kasugagod daw pagsulti in English. Ingon si Tulpo, diyon sa mo sila pag-ilan, maayo man sila may istorya na maayo man ang negosasyon ninyo. Focus mo siya in English. English mo siya. Karon kay ang tanan nga record atong lalaki nga gini siya more than 15 nga men pa daw nga aside pa sa ilaha, na-prove ba na nila? Din siya mangingilan jud ay kag maohon. Karon asa ang kwarta ni karon? Ikuhaon man niya. Mo na ang problema. Kaya wala man sa ikaw ulit. Ingin sa talpo nagpakaulaw lang ka sa Pilipinas. Nagpakaulaw ka sa Pilipinas. Tingnan ba ya? Kaya sa exotic sa mga foreigners. Mga naunig, di ba? Ito nakanto ko sa lain lokal, hindi siya nga kaila ka ni. Kaila, budyo ka tunguban. Hindi ko nga, siya, they are gold diggers. Could you imagine? Mula isulti siya man, ako pastor ko. Kuno? Akong i-probe sa inyo ha. Kadili tanan mga Pilipino, mga gold digger. I-probe na ko na sila. Kung lipay sila nga, sa ila daw nakailhan, napa daw day mga Pilipinos ngayon ano, mubarog sa insat ko. Yung ko, daghan pa mi, dili kong akura. Daghan pa mi. Daghan pa mi mga pastor na di na kwarta. Kinahalan may kwarta. Kinahalan may kwarta, pero dili mi pauli kung anong kwarta. Yung Brother John, kailan ka na pastor? Kailan ko na brad? Nakabutan ito pastor, beware of these Filipino pastors, gold diggers. Kailan ba ko itong isaat? Kailan, parang namatay naman tingali ito. Itong isa, namatay na. Nakuha-kuha ano to. Pero naka-display gawag tayo Brother John dito, pastor, nakabutang na din to. Patay na. Pero mo lagi, kung wala to kuha ang banner dito nga, beware of this Filipino pastors, gold digger. Bisag namatay na to, pero na ako magyapon ito, nakuyaw. Bantayan na to no? Kay bisan di ay kumain kag luwas ka anak sa Dios, pero kung di ka magbantay sa kaalam ng kalibutan, pwede gyud ka mahimong yun. Pwede ka linglahon nila sa salapi. Pwede ka nila linglahon sa kanang pagkaon. Pwede ka linglahon sa imnonon. Nahantod na ibang ma-influence na ka, ay mo kalimot nga ang sala, hinahinay na siya musulod. Nindot, hantod nga ma-influence na ka. Pero meron magilty pa ka, pero madugay, dili na. Ma-practice naman yung mga pagpakasala. Dili ka, parang madisgrasyaan yung mga butang. So the wisdom of this world is foolishness. Why? Because of disloyalty. Ingon sa Bible, Job chapter 5 verse 13, yun ang bolos yun, he taketh the wise in their own craftiness, and the counsel of the froward is carried headlong. Anaw ra kon? Wala ko atong tanawon na igsoon, kung mag-isgot at ibalik sa corruption, ang na-involve sa corruption ito mga malamon. Dili ni mga white grado. Kasagaran na na-involve ba na karon kung dinag ko mga problema, dinag ko mga kaso. Atong na yung mga intelihenteng mga tao. Dulaon naman na. Ay, kung ano, dili na tinoon niya. Mag-press conference na yun. May yun ang ano ko, mo ba na yun na. Wala hanta ba? Wala. Ang tinood, mahimong sayo. Kung sayo, mahimong tinood. Muning ang kalimutan. Ngayon, kung sa Ginoo, magbantay ha, na dili ka maingat. Amen? So, iskoy lata. Tuon ta. Pero, pag nakita ni mga dili mayo, abiyan. Ay pag-entertain na. Kaya nga naman, pag na-influence ka sa wisdom of this world, na ang deceitfulness, na ang disloyalty, kung ingon ang pulong si Ginoo sa 1 Corinthians 1:20, where is the wise? Where is the scribe?
Where is the disputer of this world? Maalam mo na tanan ng mga tao, mga klase. Hath not God made foolish the wisdom of this world? Pero inyo na ginawa sa ilang katubangan, ang Diyos pakabuang sila. Corinthians, 1 Corinthians chapter 2 verse 6, in the Bible, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to know. May mga walay pulos. Kung sa at pa walay, o sa laing pagkasulti, walay kwinta. Na? Walay pulos ba? Attorney man unta ni siya. Unsa man tig pamakba man unta ni siya. Secretary unta ni siya. Unsa man ni siya, pero nganong ani man eh. Wala, that is the wisdom of this world. Amen? Tingong pa tong isa. Unsa man? Mga takag manok, kaya pasaron ako yung manak. Dili dito sa ipasar tungod sa learning niya. Ipasar ang manak, analat tungod sa manok. Nalabi na, litson ba mo ihatag niyo? Ano na? Mana favor ang mahita po. I-first mo ma'am, maghatag ko sa imo 20 mil. Oh, grabe no? Napa ba na karon? Napa ba na karon gyapon? Sa mga panahon itong una, basta may ka, bisan pa, dili ka kay kabasa, dili ka kay sa academics ba? Pero kay masubo ka sa teacher, magkabuk ka, abutan ka kayo, basta obsintalag ka. Manubinta pa. Natag-hatagan ng teacher ko, siling bulak, kung sa mga okay ko, grabe no? Merit mo po na sa teacher. Kaya butan mo pong bataagon pa. Kung atong sabton maigsoon ang kalibutan, grabe yun. Na disloyalty. Ang disloyalty nga term maigsoon, mga relationship anak maguba. No? Ang imuhang kaakuhan, pwede maguba. Di man ka ng mga kahintang. Ingong pa nila, pag-drive na kag mga dagkong sakyanan, daghan ang racket na pwede makakwarta ka. Usa silang racket, kanina daw mag-ihi-ihi. Dili tungod kay nadaot imong pantog. Kanay lang krodo nga dapat nag-ihi. Dili nagimuhang siya paamgo na pastor kana nagina naman daw ini nakakuan ni siya kay para diha nya mo ni muna nya kana discovery na imong baton dito taman diha nakaalot na siya nga kana kadagaron sa krodo kibali mo na nakauli na siya intended daw na para anak so ikaw kadang driver imong panikamutan nga dito na siya morot aron napa kay kaihi so karon nagipangimo karon sa mga tag-iya anak nabutan sa GPS ipamonitor din nila kung unsay nitabo anong naa sila ng lugar. Masak pa lagi ka madugay. Ingon sa Bible, wala daw aso nga pakumpong. Walay tinaguan nga dili dayon. Ayaw mo kalimot anak. Kung mag-practice ta o presence kining practice ta sa presence sa Ginoo, magtuo ka imong i-apply sa kinabuhi nga ang Dios naa sa tanang dapit. Wala nag-iangay nga magbinuang pa ka. Kaya nga naman, kabalo kang naa ang Diyos. Ang Ginoo, kung supply sa imo sa ana ang kahintang maigsoon. Kung nandini sa kalibutan, bantayan na ito na. Karon, kung makalisod na ang kinabuhi, kunya linglahon na ito. Linglahon na aron, makapugasta, makapan. Kabalo na mga sinsakto. At least, ipahinumduman na ta. Amen? Naga-DPWH, ang uban ng mga purman, lingaw-lingaw lang ng uban ng mga sakop ni sawan. Nya, ang mga guardrail sa paday, kung maligya ito, magkakwarta lang sila. Ayaw mo kapil-apil. Kaya pag magkinasuhay, mapil niya mo. Lord, ayaw mo. Marami kita, sa insakto, balak ino pa nga, di man ka mo sabay sa tama. Sabay ka sa tama, pero sa mali, ayaw. Amen? Sabay ta sa tama, di sa mali. Sa Bible mo ni, ang tawag nga disloyalty man, disweldohan na mo, ipatrabaho mo, ang mga butang pa na, hindi pang pangligya.
Disloyalty ang tawag na. Silang kaso karon na flood control. Gi-submit nga kumpleto na ni. Humana na siya nga project. Pag ato dito, wala. Muna kita ghost project. Na-budget, na-performance, na-submission, pero pag tanaw ocular, wala. Muna kita siya ghost project. Kompleto na, nagasto ang kwarta. Pero wala na nadaputan. That is disloyalty. Pag dawat ni mo nga project, tinunana ka, nakabiding-biding ko na. O sige, nyamunin mo na. Yung ipanumpaan nila na, ang buhaton nila na. Wanang, pag submit nila kay kompleto ni, naara ni siya nga project, pero pag ocular, wala diya. Mga kita, ghost project. Nadita mo involved, ang mga butanga. Nga naman, that is disloyalty. Nakinsang kwarta to yung panggamit. Sa nasod to. Dili to ng usa ka tao, sa nasod to. Kunya kinsa may maapektuhan, kitang tanan. May lang to na project tingali kay ang ihang balay to mas ibabaw pod. Pag lunok-lunok, looy kay itong mga kaluoy yung tao. Ya, igo na lang ka magsuko-suko, huwag mo kayo mahimo. Diba? Halsa tabo. Sup-sup sila na, padikit sila sa presidente. Pag tanan nila ng mga dili sila magkakwarta na, ang may tabo, pikas, balitas pikas, pagkatapos magdaot tapos sila sa presidente. Dili, maayo. That is disloyalty. Nang ang kaalam sa kalibutan, may mong disloyal. So, bantayan na to na, no? Kaya daghang mapiktuhan, bisan ang trabaho na to mapiktuhan. Kung na ng wisdom of this world. Mas may itong kaalam ka langit no. Nga naman, makanindot sa dagat sa kinabuhi. Amen? The last but not the least. Okay pa ka? Katapusan na lang. Ingon sa Bible, 1 Corinthians chapter 3 verse 20, the last verse. Second to the last verse, insya. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise. Bisan pag di ka magsaba, bisan pag maghilom-hilom lang ka, pero sunod sa imong kasing-kasing, nasayod ang Ginoo sa imong una. Nadiligi ka. Kaya nga naman, musunod yung ka sa gusto nimo sa imong kaugalingon. Nga naman, hunahon na nimo, maalamon ka. Nasayod ang Ginoo na tanan. Pero yun ang pulong si Ginoo, that they are vain. Now, and again, the Lord knoweth the thoughts. Kung magmalamon to sa kaugalingon, magwise to sa kaugalingon, yun ang Bible, they are vain. Walay pulos. Kakawangan gyapon na siya. Ingon sa Psalm chapter 94 verse 11, the Lord knoweth the thoughts of men and they are vanity. Amen na? Sa ato pa, ang wisdom of this world, kung magpag-govern ta ani, that is destructive. So na-distraction nga mahitabo kung dito ta mosunod. Pero kung dito ta sa kabubuton sa Dios, ang wisdom sa Ginoo makanindot ang dagan sa kinabuhi. So dili siya destructive, no? Constructive hinuon siya. Dako na kalain na kung wisdom of this world is destructive. Pero kung anito sa wisdom sa Diyos, ang heavenly wisdom, that is constructive. Makahatag o kaayuhan sa kinabuhi. Dili makaguba. Whereas dili sa kalibutan, destructive. So pili ka, asa may gusto nimo niya para mag-construct, mamaayo ang dagan sa kinabuhi o maguba imong kinabuhi. Muna sa conclusion ko atong sabton. Ay mo kalimot maigsoon pisa pa kung si maabot nato ning kalibutan. Matubang ra gyapon ta sa magbubuhat sa kay. Muna ka kana atong tan-awon, kana may atong paningkamutan nga di ta mauwaw pagkatubang nato sa atong Ginoo. Bangkon ka nga anak ka sa Dios. So para langit yun ka. Bangkon ka nga naluwas imong kalag. Kunya walay laing rason anak nga naluwas sa tungod sa gihimo ni Kristo. Dili tungod kay nagbuutan bayata. So tungkol ni ana, gusto sa Ginoo nga mapatigayon atong kinabuhi. Nga naman, aron may constructive, maayo ang dagan. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga ang magtanaw sa ato mahimong ma-bless sa ato apon. Makasunod sa kabubuton sa Dios. Pero dinhi sa kinabuhi may igsoon, tulo ka di nga atong mahinumduman may tuod sa wisdom of this world. First, gitawag siya deceitfulness. Ikatuwa, disloyalty. Ikatulo, destruction.
Nganong foolishness at tubangan sa Dios? Tungod ang wisdom of this world is destructive, disloyal, and deceitful. Dili gusto ang Ginoo nga magpabilin ta. Kani adto diatas kalibutan, no? Sa dihang naluwas ta, ingon po sino, be transformed of your mind. Ingon sa Romans chapter 12 verse 1, no? Padulong sa verse 2. Ingon na po sino, be transformed. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa dihan naluwas na ta. Ingon sa verse 2, kay naamang kita mga experiences sa kalibutan, natin mga wasted years, natin mga trabaho nga dili gid angay, no? Kung atong sakton kabalot akong kinsa tatunguna. Pero sa dihan naluwas ta, ingon na pulo sino, and be not conformed to this world. Ayaw pakigkuyog ning kalibutan. Ayaw pagsugot nga maulipon ka ning kalibutan. Kundi bag-ohon mo. Be not conformed. Ayaw pagkuyog nila. Ayaw pag-uyon. No? But be transformed by the renewing of your mind. Usbo na to na. No? May itong musunod tas kabubuton sa Dios. Kaya may mong constructive. No? May mong constructed ang ato ang kinabuhi. Instead sa destructive. Na kung destructive gani, destroyed na padulong. Pero kung constructive, but pasot, mapundar ka, mahapsay ang imong kinabuhi. Oh. Kaya po sino, be transformed, no? And be transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved what is that good. Araw mapamatud-an nimo unsa ang maayo, and acceptable and perfect will of God. So kung magpabilin ta diha sa kabubuton sa Dios, ang wisdom of this world, mga igsoon, makamatnong ta o makalikay kita. Nga naman, kabalo ta that is destructive, no? Destructive. So, ang distraction, mapalayo ta, mapadulong ta sa Dios, abay mong constructed ang ato ang kinabuhi. So, parang matingala na kausaban sa kinabuhi, na kausaban sa imong pagkinabuhi, kaya nga naman, ang pulong sa Dios ang ginasulod nato. Manayon ang pulong sa Ginoo, magpabilin ta ning mga butanga para sa kayuhan nato o kahimayaan niya.